Ito, importante po itong vlog natin ngayon. Kasi po, no, itong panibagong balita, itong si Hontiveros, no, ay plano niyang aarestuhin ang mga 18 ex-Marines o itong mga Brave 18 kung hindi raw sisipot sa kanilang Blue Ribbon Committee hearing. Nakakaalarma po ito kasi po parang ginagamit na talaga nila ang kanilang power eh. Kung hindi nila makukuha ang kanilang gusto, ay idadaan na lang nila sa pag-aaresto. Kung i-analyze ninyo, hawak po nila lahat ng ahensya ng gobyerno ngayon. Especially na sinusuportahan sila ng administrasyon. Kasi ginagamit lang naman sila ni BBM. At sila rin, ginagamit rin nila si BBM kasi iisa rin naman ang kanilang kaaway, ang kanilang enemy, which is si BP Sara. Gagawin po nilang, alam ko na this is my own opinion ha, alam ko na kung ano ang kanilang gagawin. Na papupuntahin nila itong mga 18 ex-Marines doon sa kanilang hearing at gigisahin nila ng gigisahin para i-discredit at ipamukha sa taong bayan na itong mga Brave 18 na ito na tinatawag nilang 18 ex-Marines ay nagsisinungaling. Yan ang ipapalabas nila. Yan, alam ko na yan. Kaya ngayon, ako po'y nadismaya sa sinabi ni Hontiveros kasi kung maalala po ninyo, ayaw po ng mga 18 ex-Marines na ito na dumalo sa kanilang Blue Ribbon Committee. Hindi sa ibig sabihin na pinipili lang ng 18 ex-Marines na pinipili lang nila kung ano yung dadaluhin nila. Hindi yan ganun ang ibig sabihin ng 18 ex-Marines. Sabi nga nila, ayaw nilang dumalo dyan sa Blue Ribbon ni Gatchalian, ni Erwin Tulfo. Kasi it's a conflict of interest, sabi nga ng ibang mga experts. Kasi po, nakalagay po doon sa affidavit ng mga 18 ex-Marines, okay, sa kanilang sinumpaang salaysay, nakalagay po doon, kasali si Erwin Tulfo sa dinideliveran nila ng maletang pera. Paano yan? Ikaw yung chairman, ikaw yung nag-i-investigate sa amin, ikasali ka dito. Parang conflict of interest ito. Kaya natatakot sila na pagdating doon, ay anuhin lang sila, iko-contempt lang sila. Sasabihin, wag kang magsinungaling. Ganyan naman talaga yan sila, di ba? Kung maalala po ninyo kung anong ginawa nila doon sa House of Representatives. Ngayon, nandyan na sila si Tulfo, si Erwin, nandyan na ngayon sa ang kinatatakutan nila, which is posible naman talagang mangyari, magpa-power tripping na naman itong mga buwang na ito. Anong gagawin nila? Imbestigahan nila ngayon itong mga 18 ex-Marines. Tatanungin na ng tatanungin. Tapos sasabihin, nagsisinungaling ka. Sabihin mo ng totoo. Sasabihin ngayon ng totoo ng mga 18 ex-Marines, nagsisinungaling ka. Iko-contempt nila yan. Iko-contempt nila. Kaya nakakatakot itong sinabi ni Hontiveros, mamaya ipapakita ko ito. Na ipapa-aresto nila kapag hindi raw sisipot itong mga 18 ex-Marines. Ganun na ba talaga tayo? Magpa-power tripping tayo? Okay? Ito bago natin simulan itong discussion natin, kasi po, ako po talagang sobrang dismaya na dito sa gobyerno natin. Gagawin na nila ang lahat para lang, ang pulot dulo kasi nito to make the long story short, ang pinaka layunin nila ay ma-impeach si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028. Yan ang pinaka layunin nila. Kaya kung bakit ito nagkaganito, kakasuhan nila ng kakasuhan itong mga senador na ito. Mantakin nyo, may plano na silang kasuhan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kapag aarestuhin yan lahat. Ito, analysis ko ito. Maaresto si Alan Peter Cayetano. Maaresto si Robin Padilla dahil sa pagkasangkot niya kay Bato. Aarestuhin si Bongo kasi sa ICC, patungkol sa ICC kay Tatay Digong dati. Si Joel Villanueva, kasi may haka-haka na si Joel Villanueva mukhang babaliktad sa kabila para lang hindi makulong. Sino pa? Ang dami pa. Si Marcoleta, plano rin nilang kasuhan. So, kung magtagumpay sila dito, ito yung ito yung twist Kung magtagumpay sila na maaresto itong mga senador na ito, mababawasan na ngayon ang boto. Kasi, kung matatandaan po natin, hindi po ma-impeach si BP Sara kung hindi nila makukuha ang 16 na votes. Okay? Hindi nila makukuha yan. Pero sa anong paraan nila makukuha yan? Bawasan ang mga senador
Hindi ko lang alam kung paano yan. Tama ba? Legal ba? Na kung mababawasan ng kahit 5 senador, kasi may plano rin na itong si Camille, itong mga Villar, aarestuhin rin itong mga Villar. Lahat na lang siguro ng mga majority na Cayetano Black, arestuhin nila lahat para lang makuha nila yung votes na kailangan nila. Di ko lang alam kung tama. They will no longer need 16 votes. Mababawasan na. Di ba i-impeach na si BP Sara? At hindi malayong mangyari yan kasi sinuportahan ng bangag administrasyon ito. Ngayon, mamaya pakikinggan natin ang buong legal details patungkol dito kay Attorney Neil. Okay, mamaya ipa-play natin yan. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, paki-like, paki-share muna para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang ang subscription sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo. Babati muna ako sa mga audience ko dito sa Donmar TV, okay? Para kasi minsan lang naman tayong babati, no? Lakihan muna natin ito para maano natin. Yan. Simti Hadilo. Ano naman, difficult naman ang pangalan mo. Hi Donmar, watching from Haven, please, Tacton, California. Maraming salamat, ma'am. NBA Action Channel, kailan ba mag People Power? Kaya nga marami nang nananawagan na mag People Power na raw. Arlene Abellanosa, I want to help too. Saan ipapadala? Kontakin mo si Mike Defensor sa kanyang Facebook page if gusto kayong tumulong sa 18X Marines. Flor de Liza Sumulong, kudos to you, former Congressman Mike Defensor. Ganda ng explanation mo, very well said. Praying for you in your fight against corruption. Alan Parcon, lumabas ka na ma'am. Inaantay ka ng taong bayan. Di madadala sa salita lang. People power lang para lumayas na yan sa Pilipinas. Nora Banundan, yes, tama yan. Sabi ni BP Sara, ang success of the leadership is the success of the country. Alam niyo sa totoo lang, no? Ang dami na talagang nananawagan kay BP Sara na, BP Sara, ikaw nang manguna, mag-people power na tayo. Kasi si BP Sara lang talaga ang hinihintay. Kapag sasabihin niya ni BP Sara na people power na, dati ko na yan sinabi. Sabi ko, yung una, yung dinakip pa nga si Tatay Digong sa Hague, daming mga vloggers, wag mag-people power. Kasi mag-martial law itong gobyernong ito. Anong nangyari ngayon? Silent martial law ang nangyari. Parang silent martial law, ha? Lati ko na sinabi noon pa, bago hinuli nila si Tatay Digong, sabi ko mag-martial law na tayo. Anong nangyari ngayon? Too late. Di ba? Kasi si BP Sara na lang yung hinihintay ngayon. Kung sasabihin ni BP Sara na mag-martial law, lulusog talaga yung mga taong bayan na sa kalye na. Magrarally yan lahat. Makailang people power na pumunta na ako doon sa Maynila. Nadismaya talaga ako kasi walang nangyari. Gusto natin talagang ipakita sa administrasyon na pagod na tayo sa mga nakawan ng pera sa gobyerno, di ba? Grabe. Pero ito, unahin muna natin itong balitang ito kasi itong patungkol sa sinabi ni Hontiveros na arestuhin niya itong mga Brave 18 kung hindi sisipot sa hearing ng kanilang Blue Ribbon. Ito po, play natin. Aarestuhin namin sila. Yan ang babala ni Senator Risa Hontiveros sa tinaguriang Maleta Boys kung iisnabing nila ang susunod na flood control hearing. Dumalo ang Maleta Boys sa flood control probe ng grupo ni Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta noong isang linggo pero no-show sila sa hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo nitong Lunes. Sa memo ng Billionaire News Channel, iginiit ni Senator Risa Hontiveros na hindi pa sila tapos sa Maleta Boys. Definitely, iimbitahin po sila ulit, Willard, kapag fully constituted na ang Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, mahahalal na rin yung mga miyembro mula sa Minoria sa Blue Ribbon Committee. At definitely, iimbitahin po sila ulit. And by that time, I hope pauunlakan na nila yung imbitasyon. Hindi tulad nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon Committee nung nakarang araw. Nandun lamang po sila sa taas. Nagpe-press con pa. At ilang beses silang inimbita ni Chairman Erwin na bumaba. Kasi ang rason doon, ayaw nilang pumunta sa Blue Ribbon Committee ninyo kasi wala pang sapat na basihan na kayo po ba yung legal na Blue Ribbon Committee. Nalilito sila. 'Di ba? Kasi sa pagkakaalam nila, si Senator Alan Peter Cayetano ang legit na Senate President.
Ah. at lumahok sa aming meeting, di nila pinaunlakan. Well, pag komite na kaming fully constituted, inisyuhan sila ng imbitasyon, obligado po silang dumalo. Otherwise, mapipilitan pa ba kaming isabina sila tapos mag-show cause order pa para paarestuhin pa sila? Sana hindi na. Kasi importante sa komite marinig sa full hearing na ang kanilang testimonya. Para naman kay House Prosecution Panel spokesperson Sia Alonto Adyong na nakapanayam din ng memo, ang totoong misyon ng Maleta Boys ay ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni VP Sara. Very obvious talaga sa akin yon. Sila mismo naman talaga yung nagsasabi na Bakit naman paglilihis, Adjong? Na alam naman po natin na mas mabigat itong flood control corruption compared dito sa impeachment. Yung impeachment ni VP Sara, yung inireklamo ninyo, 125 million. Itong mga 18 ex-marines na ito, naghahatid ng isang maleta a minimum of 500 million per maleta. 500 million ang minimum. Unahin na muna natin itong flood control kasi yan po ang ikinagalit ng taong bayan. Ikaw, yung impeachment ni VP Sara, Adjong, yan naman talaga ang political gain mo eh. Di ba? Gusto mong ma-impeach si VP Sara for your political gain. they're really known to be a supporter of the Vice President. Anong supporter ng Vice President? Mga trabahante gaya ni Zaldico? Gago ka pala eh. Nakatakdang mag-umpisa ang impeachment trial ni VP Sara sa July 6. Manatiling nakatutok. Yan po ha. Yan po ang ano. Sabi ko, wala na talaga. Kawawa itong mga 18. Sa totoo lang ha, kawawa itong mga 18 ex-Marines. Kasi sino pa, yan nga ang sabi ni Senator ni Congressman Mike eh. Sino pa ang magsasalita ngayon? Lahat ng mga titistigo sa mga nakawan dito sa flood control, gusto pa nilang arestuhin, gusto nilang ikulong. Mantakin nyo, instead na i-entertain natin, saan kayo nag-deliver ng maleta? Instead na ang gagawin ng administrasyon, itong NBI, kunin natin yung CCTV kung saan sinabi nitong mga 18 ex-Marines na dito sila nag-deliver ng pera. Sino ang diniliberan ninyo? Anong picture ito? Bahay ninyo ito? O kung bahay, example, bahay ito ni Stella Kimbo. Tingnan natin kung bahay ba ito. Imbestigahan, ganyan. Sana ang gagawin ng NBI o nitong administrasyon. Pero hindi, iba ang kanilang ginawa. Sino kayo? Totoo bang mga driver bodyguard kayo ni Zaldico? Taga saan kayo? Anong background ninyo? Sila na tuloy ay inimbestigahan. Nandito na nga itong mga sundalong ito na gustong tumulong sa problema ng bansa natin, sila pa yung ginigipit ngayon. Yan ang hirap nitong bansang ito. Kaya hindi tayo umunlad eh. Totoo, hindi tayo umunlad sa ganyang style nila. Okay? Heto. Panoorin natin itong isang balita na kung saan atat na atat sila na matuloy na itong impeachment ni VP Sara. Instead na uunahin natin itong flood control. Ito, play natin. Isang direktang hamon ang salubong ng House Prosecutors kay VP Sara bago ang gaganaping pre-trial sa Senate Impeachment Court. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hinahamon ang dalawang spokesperson ng House Prosecution Panel na sina Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong at Kabataan Party List Representative Rene Co, ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ilabas na si Mary Grace Piatos. Kung meron talaga silang ilalabas doon na Mary Grace Piatos, it would be better for them, no? Para at least, kasi we're looking for clarity naman din. Kailangan pong i-produce si Mary Grace Piatos, otherwise makikita natin na baka hindi masusuportahan yung arguments na ay yung documents sa disbursement ng confidential and intelligence funds. Ayon sa parehong mambabatas, kung lilitaw man si Mary Grace Piatos sa impeachment trial, dapat pareho ang pirma nito sa mga dokumento na nakatanggap ng confidential funds. Una nang sinabi ng Philippine Statistics Authority na walang taong nagngangalang Mary Grace Piatos. Kahapon, natanggap na ng House Prosecutors ang notice ng impeachment court para sa gaganaping pre-trials. Hanggang ngayon, Mary Grace Piatos pa rin ang problema nila. Ang laki-laki ng problema ng Pilipinas, ang laki-laking trilyon na pera ang nawala. Trilyon-trilyon ang perang nawala. Pero ang sa kanila, piatos-piatos pa rin. Sa June 18 sa Senado. On or before June 15 ay pinagpapasa muna sila ng pre-trial brief. Kapansin-pansin sa notice na ang nakapirma dito bilang presiding officer ay si Acting Senate President Win Gatchalian. Ang parehong notice raw ay binigay rin kay VP Sara at sa kanyang mga abogado. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. So yan po ang ano nila. Yan po ang una nilang gustong mangyari. Kasi alam naman natin na wala silang makukuha dito sa flood control kundi masasangkot lang sila. Di ba? Masasangkot lang talaga sila. Tingnan niyo yung mga tingnan niyo yung mga yung sa House Committee on Justice ni Luis Tro.
Isangkot sila lahat doon sa affidavit ng mga Brave 18. Wala silang makukuha sa flood control. Pero, nakafocus sila, nakalock in sila dito sa impeachment ni BP Sara kasi may makukuha sila dito eh. Kasi takot sila na maging presidente si BP Sara. Yan ang ikinatakot nila eh. Kasi mahuhuli yung mga sangkot sa flood control. Yan ang katotohanan. So dito naman, ito yung pinaka-importante, makuha natin ang legal, okay? Legal na batas ng Pilipinas, sa konstitusyon man o sa batas ng ating bansang ito, ay malinawagan tayo dito kay Attorney Neil, okay? Na in-interview po ito ni Attorney Guanzon. Ito po, panoorin po natin ito kasi maganda po ito eh. Welcome po uli dito sa Usapang Matino sa Net25. Ngayong araw, ang bisita natin ay dati na nating naimbita dito pero sa ibang issue naman. Ngayon, nagbalik si Attorney Abayon III. Kilala niyo naman ito. He is a practicing lawyer, formerly also a congressman, a representative of his party list. He's from Samar. And we are here now to talk about the issue of the month, which is, sino ba talaga ang Senate President ngayon sa ating Senado? At totoo ba ang mga banta at yung statements ni Senator Gatchalian na siya ang Senate pro tempore na nahalal, legal na nahalal, at siya ngayon ang acting president. So kung merong acting president, ano nangyari sa President of the Senate? Kaya ngayon, pag-uusapan natin dito sa Usapang Matino with Attorney Abayon III. Ano nickname mo, Attorney? Neil, ma'am. Ayun, Attorney Neil. Yes. So, Attorney Neil, yun ang topic natin ngayon. So, ang tanong ng mga tao, paano si Alan Peter Cayetano? Siya pa ba ang Senate President? Bakit si Senate President Cayetano, nakikita din natin na pumapasok sa Senate, nakikipag-usap sa mga tao, sa mga empleyado, sinabi pa nga niya na kung gusto nila, ay mag-co-signatory na lang daw siya sa mga sweldo, kasi si Senator Gatchalian yata ay nagpipirma din ng mga sweldo. Pero si Senator Gatchalian, Senate pro tempore yung sabi niya na halal siya by 12 votes. Yes. Pero ginawa siyang acting president dahil daw sa kanilang mga session ay wala naman silang Senate president. So, sino ba talaga ang Senate President, Attorney Neil? Kung ako tatanungin niyo, ma'am, it's still Senate President Cayetano. Opo. Because he was the one elected with yung quorum of 13 plus, kasi more than 13 sila that time, and was elected also with 13 members, which is in full compliance with a majority vote of all members' constitutional requirements. Yeah, because under the Constitution, Yes. to be elected Senate President, It is required that the Senate President must acquire a majority vote of all the members of the of Senate. all the members, meaning 24 24 members. senators, yes Right? po. Because naghalal po tayo ng 24 senador. Hindi naman po tayo naghalal ng 22. Kaya ang sinasabi ko sa konstitusyon na all members, ayun po ang opisina ng senador na kung saan may umupo o nakaupo. Hindi po ba? Kaya po, kahit wala si Senator Bato de la Rosa at nasa jail si Senator Jinggoy Estrada, ay senador pa rin sila sa bilang under the Constitution. Yun, tama po ba, Attorney Neil? Yun po ibig nyo sabihin? Kaya Yes. 24. Yes, that is correct po. They, despite the circumstances of Senator Bato, Senator Jinggoy, they still remain as senators of the Republic of the Philippines. Bakit may nagsabi naman po na suspended daw si Senator Jinggoy habang ang kanyang kasong plunder ay pending? So may provision po kasi under sa plunder law that states yung suspension. But we have to remember, the suspension in that law is more in the nature of a preventive suspension. Preventive suspension, hindi yung suspension na hindi ka na makabalik. Yes, plus yung suspension po is different from expulsion as a member of the Senate. Yung sino po ang pwedeng mag-expulsion? Yung lang po, senators themselves, that is a constitutional provision Yes, po. kagaya sa House, in-expel nila si Kiko Barsaga. Yes. Yes, Ganun they have po their yung own rules procedure. Yes. for suspension or expulsion. Yes. So, hindi ba yung automatic operation of law? Di ba? Yes. Hindi naman yun automatic na pag na-filean ng plunder ay suspended agad. Di ba? So, ang sinasabi dun sa batas ay preventive suspension at kakaiba po ito kasi senador. So, ang senador po ay nasa ilalim po ng hindi lang Constitution kundi sa rules ng Senado. Yes. At ang rules ng Senado lamang ang pwedeng mag-expel ng isang Tsaka wala namang vacancy, hindi po ba? Kasi Yes. buhay naman po silang dalawa. So 24 po ang tamang bilang sa sinasabi sa konstitusyon, a majority of all its members pwedeng mag-elect o bumoto sa Senate President. Pero dito sa grupo ni na Senator Gatchalian, 12 lang sila. Kaya nila inelect si Gatchalian pro tempore lang. Yes, yun yung position bakit nila. 12 pwede maghalal sila ng pro tempore, sabi nila. Pero naniniwala rin sila na
13 naman talaga para maka-elect ng Senate, Senate President. Because President. in fact, that is why they did not elect their Senate President. Kasi kung tama sila, na 12 lang, ay makapasa na sila, sila na po ang majority sa all members of the Senate. And if dapat pati Senate President, hinalal na nila si Gatchalian, o kaya kung sinong gusto nila dyan, like Risa Ontiveros, hindi ba? Eh bakit hindi sila nag-election ng kanilang Senate President? Pro tempore lang, tapos ginawa nilang acting President. Eh wala naman pong acting President na officer dyan sa rules of the Senate. Ngayon, paliwanag po sa amin, attorney, na yung rules of the Senate, iba ba yun sa ibig sabihin ng konstitusyon kung paano mag-elect o bumoto sa mga officers ng Senado? So yung clear po kasi under the Constitution, pag-elect ng Senate President is a constitutional provision. Ang pag-elect naman ng Senate President pro tempore is based on the internal rules of the Senate. However, we have to remember, yung internal rules of the Senate emanates from a constitutional provision also which states na Congress has the power to promulgate their own rules. Right. So in simple terms, hindi po pwede baliwalain yung Senate rules kasi galing din po yan directly from a constitutional provision. Ngayon, sa Senate rules, sinasabi ba dyan na yung pro tempore, majority leader, deputy majority leader, secretary at sergeant at arms, ay pwedeng 12 lang? So, i-clarify ko lang ma'am, yung required is Senate President, Senate Pro Temp, Sergeant at Arms, and Senate Secretary. Dapat majority vote of all its members Of din. all its members? Yes, that's Rule 2, Section 2 of the Internal Rules of the Senate. Right. So, nasa Rule 2 po yan, ng Rules of the Senate. Kagaya po sa House, meron din po silang rules at ini-election din po nila ang kanilang, what do you call this, mga officers. In fact, di ba may issue yan noon, nung congressman ka pa, Congressman Opo. Attorney Neil. Opo. Ano nga yung kaso na yun ni Bagilat? Sige po, so during our time kasi, yun yung first time, if I'm not mistaken, in the history of Congress na binago po yung pag-elect ng minority leader. Kasi based on parliamentary practice, yung second place, automatic minority leader. Pero kami po, as the minority back then, we insisted na under the rules of Congress, nakalagay doon, the minority must elect a leader among themselves. So may rules talaga. Yes. Pero ang sinasabi ni Bagilat noon, kaya siya pumunta sa Supreme Court na imandamos ang House na siya ang italagang minority leader, ay based lamang sa sabi niyang custom o tradisyon Parliamentary na practice. pagkagawian na. Yes. So ang inyo pong sagot sa Supreme Court ay, Dapat masunod yung internal rules of Congress. at ano po yung sabi sa rules? Sabi po sa rules, kami yung validly elected group of minority. So Kasi dapat ihalal, iboto ng mga minority ang kanilang minority leader. in accordance with the congressional internal rules. Yun. So talo po si Yes. Congressman Bagilat doon. Kaya hindi siya nag-minority leader. Yes. So the point is, yung House at ang Senate, may mga rules po sila. Na sa Senate especially ay ayon po sa konstitusyon. Okay? So, ang sinasabi naman na Gatchalian, Risa Ontiveros, block ay hindi naman sinasabi sa konstitusyon na majority of all ang pro tempore at ibang officers. Kaya walang duda na pwede itong 12. Kaya sila nag-take over. Di ba? Kasi sabi nila, may quorum sila dahil yung dalawa, isa na wala na, hindi makita. Pangalawa, si Jinggoy ay nasa Detention. jail. Oo. So sinasabi nila, 12, hindi 13 ang quorum. De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian. Pero sa roll call, tinawag nung Attorney Garcia, ang kanilang bagong secretary. Napansin niyo rin pala yun, ma'am. Tinawag niya rin ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, the records of the Senate and their new secretary has already made it of record na yung dalawa na yan ay senador pa rin sila at kasama sila sa roll call at kasama sila dapat sa bilang ng quorum. Yes. Hindi po ba? Of all Pero members. binaliwala lang nila yon. Basta sinabi nila na 12 na lang kasi 22 na lang. Di ba? So, they declared all positions vacant and they elected Gatchalian, Pro temp. their own secretary. And then may problema sila. Wala silang Senate President. Kasi ang sa konstitusyon na nagsasabi ng majority of all. Di ba? So, kahit sila, tinatanggap nila yun. Na ang majority of all ay 13. Di ba ba? Yes. Kaya lang sinasabi nila na hindi naman sinasabi sa rules na ng konstitusyon na ang pro tempore ay kailangan majority of all din. Di ba? Ang sinasabi ni Senate President Cayetano, to which you agree, Yes. na ang Senate President ay ini-elect, ang pro tempore ini-elect kagaya ng Senate President. Yes. Hindi po ba? Kasi nasa rules naman ng Senado Senate, yes. na ayon sa Constitution. It's never been questioned before. Never been questioned before except now. Siguro napaka-brilliant itong Senator Gatchalian na ito na meron ka namang bagong interpretation na hindi ko alam, ha? Ito, pabago-bago tayo dito ng ruling na Supreme Court pag nagkataon, ha? Pero palagay ko, ang layo naman. Ang layo naman ng gusto mo, Senator Gatchalian at Senator Risa, na ang majority of all ay 12. Abay, yun nga, kahit grade 2 marunong naman ng
50% of 24 is 12. So, plus 1, ang majority ay 13. So, ngayon, may problema sila, Attorney Neil. Kasi wala silang Senate President, di ba? Oh, kung ang pro tempore mag-acting Senate President, ano ibig sabihin yan? Oh. Well, yung kailangan po talaga maintindihan dyan is, under the Senate rules itself, kung hindi pa po na-elect validly yung replacement ng isang Senate President, the Senate President is still the continuing in his capacity as Senate President. Teka mo. So, nasa rules Teka po mo talaga na, action ng Senator Senate. Gatchalian, hindi ka President. Sabi mo, acting President ka lang. In the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Mahirap po mag-acting, alam nyo. Ayaw ko yung mga acting na yan eh. Pero sige, pagbigyan na kita. Pro tempore ka lang, sabi mo rin. Oh. Ngayon, sino ang Senate President nyo? Diba? Kasi hindi naman papasok sa meeting nyo si Alan Peter dahil siyempre sabi ni Alan Peter, bogus kayo. Diba? Sinasabi nyo rin, bogus si Alan Peter. Ba't hindi na lang kayo mag-elect ng Senate President nyo? Kasi nga, 13 kailangan nyo under the Constitution. Hindi naman na alam nyo. You may think we're stupid, but we're not that stupid. Diba? Senator Gatchalian, naman. You're the plastic king. You're a businessman. You know how to count money. Oh, how come you don't know how to count what the number of majority of all senators means? Ngayon, ito, you have a problem because you also agree that the Constitution says that Senate President has to be elected by a majority of all 24. Oh, kaya hindi kayo nag-elect. Ito sabi ko nga, Attorney Neil. Tingnan nyo kung gaano to ka-illogical tong grupo ni Gatchalian at ni Risa Ontiveros. Naniniwala din kayo na ang konstitusyon nagsasabi na 13 dapat ang majority para mag-elect ng Senate President. Diba? Kaya hindi kayo nag-elect ng inyong Senate President eh. Diba? That's why hindi kayo nag-elect. Ayun. You mean to say, ang Senate President na kailangang i-elect by 13 votes ay pwedeng ma-dissolve by 12 votes? Oh. Nasaan ang logic dyan sa mathematics at Senator Gatchalian? Ang posisyon na pwede lamang i-elect by 13 votes, pwedeng ma-dissolve or vacant by 12 votes? Oh, Senator Gatchalian, Risa Ontiveros, Spring Lacson, and you, Erwin Tulfo, not only have to shape up your mathematics, you really have to check your logic. Because hindi naman ho kami maluloko eh. Kung hindi ang Senate President, sino pipirma ng mga check-in nyo? Sabi ko, Neil. Kaya nag-offer na lang si Senate President Cayetano na mag-co-sign na lang kami ni Sherwin. Kasi kawawa naman yung mga empleyado na, what if later ma-void yung kanilang authority dyan ni Gatchalian? Paano yung mga sweldo? Ipapabalik yun ng COA kasi ako susulat ako sa COA. Hindi ba? Take note. I will write the Commission on Audit na bantayan ng resident auditor ito. Yung pagsusweldo dito. Kasi pag void ito, walang kapangyarihan si Senator Gatchalian, ay ipasuli sa empleyado ang kanilang sweldo. Yung bagong secretary, sergeant at arms, siyempre hindi nila isusuli. Kawawa naman sila. Dapat si Senator Gatchalian, who's a billionaire, he should be the one who should pay. Di ba? Oh. So, klaro-klaro, kung bakit 12 lang, sabi nila ay may may majority na sila. Pero, tanggap din nila na hindi sila maka-elect ng Senate President nila dahil kailangan nila 13. Dahil sa konstitusyon. If I may add, ma'am, actually nasa internal rules ng Senate na pag-election ng Senate President, dapat majority of all members in yung quorum. Yun. May specific internal rule din for Yan, sa Senate. di ba? Pero sinasabi nga nila na hindi daw yan sinasabi ng konstitusyon. But the rulemaking power kasi of Senate emanates from the Constitution. Correct. So, teka muna. Senator Gatchalian et al. Supreme Court ba kayo? Na may rules na ng Senate na kalagay dyan you must be voted by a majority of all. 13. Yung mga pro tempore mo, etc. Tapos ngayon sasabihin mo, kasi wala naman yan sa Constitution eh. So ibabaliwala na lang nila yung rules ng Senate. Yan. So tama ka, attorney. May rules sa Senate. Yes. Yung best example nga dyan, ma'am, yung Bagilat case, doon nakikita kung gaano ka powerful din talaga yung internal rules of Congress na kailangan sundin ng members of Congress. Yun. Kasi imagine yung parliamentary practice for the longest time versus an internal rule yung nagbanggaan doon eh. Sabi ng Supreme Court, sundin yung internal rules. Yun. So dito, dapat sundin din nila yung internal rules. Kasi nga, yung foundation yan is the Constitution din. So yan po yung dapat matandaan at maintindihan po talaga. Saka kung sinasabi niyo na hindi dapat yan i-apply yung rules na yan dahil hindi naman yan ayon sa konstitusyon, di ba all this time, senador kayo under those rules?
That is correct. Tapos bigla na lang dahil gusto nyo mag-take over hindi the rules does not apply. Ano ba talaga, kuya? Alam mo, Senator Gatchalian, wala na akong believe sa'yo. Akala ko pa naman, ang galing-galing mo sa numero, no? Bilyonaryo ka kaya. All of a sudden, that rule is not constitutional because it doesn't serve your purpose. Yan, mga kababayan, bantayan natin. Bantayan natin ang pinakadelikado ng mga tao, itong mga nagsasabing napakatalino nila na magaling pa sila sa sarili nilang batas. Aba, yung May I add, rule na yan, ay batas yan sa Senado, di ba? Parang batas. O, ano, attorney? May I add? If we follow that argument, yung other matters din po sa internal rules ng Senate, wala din yun directly sa Constitution eh. So, Oh. ibig sabihin lahat yun hindi applicable porque walang specific provision sa Constitution. It will really lead to an unreasonable situation. Oh, it will be disorderly. Yes. There will be chaos. That's exactly what is happening now. And then you're blaming Alan Peter Cayetano for this gulo. Hindi, Senator Gatchalian and Ping Lacson. Kayo ang nag-take over. You're the one who wrested power from Alan Peter Cayetano. Kayo ang nanggulo. Kayo ang nag-cause ng chaos na ito. And that is why this disorder in our government should not be allowed to go unnoticed, diba? Kaya pinag-uusapan natin. Yes, We should expose them, diba? Katungkulan natin yan, diba? Katungkulan natin yan na i-expose natin sila kung may mga kasamaan sila or mga mali sila, diba? So, alam ko naman na hindi tayo popular, Attorney Abayon, sabihin nila, kasi si Abayon, abogado yan ni Man Scarpio. Pero teka lang, abogado naman po kami Kaya pag sinabi namin hindi kami sangayon dyan sa statement ng IBP board na yan, bakit? Wala ba ako karapatan? Na magdebate sa kanila? Abay, halika, magdebate tayo. Bakit? Wala ba ako karapatan magsabi na hindi ako sangayon sa inyo? O, bakit? Kayo lang ba ang marunong sa batas? O, pero pabalik tayo, by the way, Attorney Neil. Yes, ma'am. Kumusta na pala ang kaso ni Attorney Man Scarpio? Ayun, umaandar naman po. We had 2 preliminary investigations already, although medyo na-delay ngayon kasi they requested another PI. So, yung pinaka-issue lang po talaga doon is yung illegal disclosure nung AMLAC records, tapos they weren't fully transparent in the Committee on Justice hearing kasi may 2 billion error doon. Pero hindi nila yun diniscuss ng maayos doon. They just showed na 6 billion period despite the 2 billion in error. So anyway po, ano naman siya, continuing sa July yung next preliminary investigation, we included already the SEC and the Insurance Commission kasi yung Anti-Money Laundering Council, when they perform actions, it must be unanimous among themselves. So we are of the position na pinagkasunduan yun nila to illegally disclose the AMLAC records. So yan lang po, hopefully maging klaro talaga lahat kasi there's a very big information there, yung 2 billion error nga, pero hindi yun diniscuss. Mali yung 2 billion. Yes, hindi yun diniscuss sa Committee on Justice. So, yung tingin po namin, parang may bad faith po yun. Kasi hindi yun favorable to them, but favorable to Attorney Man Scarpio. So always update us, Attorney, kasi matter of public interest din yan Kahit Yes. na hindi po public official si Attorney Man Scarpio, asawa siya ng Vice President Sara Duterte, So, Yes, kasi this is a matter of banking public interest. institution po. Yes. So if we lose faith in the banking institution, it could lead to a bank run. or Right. collapse So of the issue banking dito is system. bank secrecy law, etc. Yes. Okay. That's a very good topic for another episode. Magbabalik po sa inyo next week ang usapang Ayan so napakinggan po natin si Attorney Neil, no? Right. Si Attorney Guanzo na yung laging bumabanat doon sa mga pasaway ng mga senador, no? So ayan guys, no, napakinggan ninyo ang legal na mga situation na very obvious na maling-mali talaga ang Gatchalian Black. When it comes to legalities talaga, dapat talaga si Senate President Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President, no? Pero nasa kanila ang power ang itong Gatchalian Black kasi sinuportahan sila ng administrasyon. Pero sa batas, wala, talo sila. Okay? So libre kayo mag-comment, mag-react po sa ating pong ipinakitang topic ngayon at basahin natin yan sa comment section ng inyong mga opinion. Okay? Paki-like na lang, paki-share at saka sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.